kahayupan itong ginagawa nila ito eh. No, mga officers no, na sumusunod kay Marbil. Kahayupan na tayong malalapitang pulis pa, wala tayong malalapitang gobyerno pa, dahil dysfunctional na itong gobyerno to na paghahari ng isang bangag na presidente. Ito nasa kasapi ito sa gobyerno ninyo. Senator Bato, alam mong mali yung ginagawa nito. Pero bakit? Si Padilla, parang akala mo walang walang aral eh. Hindi niya alam ang karapatang pantao eh. Parang ano pa siya, parang bang kung ano mga tanong tungkol sa karapat pantao eh. Parang ano siya tawag ito, yung bobo, yes, parang ganun. Wala na tayong malalapitang pulis pa, wala tayong malalapitang gobyerno pa, dahil dysfunctional na itong gobyerno to na paghahari ng isang bangag na presidente, no? Kaya saan pa tayo lalapit? No? Sino lalapitan natin? Ang Senado walang ngipin ng Senado. No? Parang binabayaran natin ang mga senador, ang mga congressman. Sa totoo lang ito segue ko lang ito. Kung gusto talaga ni Bato, Senator Bato, na i-contempt ito si Torre. No? Ay tayo niya i-contempt eh. Ang masakit nito, parang pinipigilan pa ito si Doktora Lorraine, no? Badoy, na parang tinuturuan sa Diyos ko naman. Kitang-kita na talaga yung pagsisinungaling ni Torre, no? Dito pa lang doon sa presentation ni ni Attorney Torion, no? Na talagang tapos dinidebunk niya, etc. Maliwanag naman yung presentation. Pagkatapos hindi mo i-contempt. Ha? Kung ako nandoon, magmumura ako sa totoo lang, i-contempt niyo na ako. I-contempt niyo na ako, ikulong niyo na ako. May kasi katantaduhan eh. I'm sorry Sister Ina, no, Brother Al, no, Almar, no, I'm sorry. Dahil kasi, biro mo, ano bang makikita na lang natin dito sa ginawa kay Morales eh, no? Nagsasabi na ng totoo, pagkatapos may mga hindi na sila nagustuhan na sasabi ni Morales eh, kinontempt na siya. Ganon din dito kay sa Congress. Akala mo kung sino mga hari, akala mo kung sino mga malilinis ang konsensya, akala mo kung sino hindi corrupt. So, saan pa tayo? Sino pa yung pupuntahan natin? Sino pa tayo? Si Senator Bato, kasi nakikita naman natin, ginagawa ng mga taga-Congress yung pangaharas. Yeah. Diba? Yeah. Ginagawa na ni Risa Ontiveros yung pangaharas. Ang hinaharas nila, mga taong matitino. At walang kalaban-laban. Ito, general to eh. Yeah. Nasa kasapi ito sa gobyerno ninyo. Senator Bato, alam mong mali yung ginagawa nito. Pero bakit? Yun ang tanong, bakit? Alam mo, ganito, Boss Dada, with all due respect kay Bato, at saka to kay Padilla. Si Padilla, parang akala mo walang aral eh. Hindi niya alam ang karapatang pantao eh. Parang ano pa siya eh, parang bang kung ano mga tanong tungkol sa karapat pantao eh. Parang ano siya tawag ito, yung bobo, yes, parang ganun. Hindi, Sir Nick, in fairness naman kay Senator Robin Padilla, ano kasi, ganito kasi yan, yung actually mas naging efektibo pa nga para sa akin si Senator Robin Padilla eh. Kasi sa maikling panahon, sa maikling pagtatanong ni Senator Robin Padilla, na-highlight niya. Although alam niya na yun, gusto niyang iparinig sa tao at sa mga polis kung ano ba yung mga nalalabag. Hinighlight niya yun eh. Dinideny ng mga polis yun, yung karapatan na yun, pero hinighlight niya. Yun yung maganda sa ginawa niya. At sa maikling oras, na-try niyang pagkasunduin yung dalawang party to come up with a resolution. Yeah. It's just that, itong si Torre, talagang maitim ang budhi at ayaw. Oo.
Kasi ang atake ni Senator Robin Padilla hindi pang matalino eh. Ang atake ni Robin Padilla is para sa tao maintindihan kasi puro English eh. Usapang abogado eh. English ni Torion, English ni ano. So gusto ni Senator Robin Padilla dahil nanonood sa sambayan ng Pilipino at sigurado ako ang interesado rito sa issue na to. Hindi naman yung mga bilyonaryo at milyonaryo mga profesional at mga magagaling mag-English eh. Ang talagang sapul dito at ang interesado dito sa issue na to yung middle at yung pinakamabababang mga uri ng Pilipino. Kaya yun yung nakikita ko na magandang ginawa ni Robin Padilla kasi mas lalong naabot ng taong bayan kung ano ba talaga yung purpose, ano ba talaga ang reason ng KOJC, bakit sila nananangis at nakikiusap sa PNP na hinto na yung ginagawa nila. So with all all due respect kay Sir Nick and syempre in fairness kay Senator Robin Padilla, sir. Tsaka dito pa lang, Sir Nick and Boss Dada, with all due respect din. I think style din nila to. Gusto ko maniwala there's wisdom behind kung bakit naging ganyan conduct ng hearing nila. But the biggest question talaga kasi 'di ba is ano ba yung end game supposedly ng hearing? Yung gusto nating umalis yung mga PNP. So sa ngayon, dahil nga talaga, maitim talagang budhi ni Torre, ayaw talaga nilang umalis. So, siyempre, legislative kasi yun talaga yung trabaho nila, ba? Oversight lang sila. By the end of the day, executive talaga to. So, we're praying siguro there are other ways, di ba? Umapela na rin tayo sa sa korte, lahat na ng pamamaraan. So, yun lang, hinihiling natin na ang ibang nasa government, position, yung iba pang opisyal natin, na tingnan talaga yung sitwasyon. Hindi dahil kay OJC kami, dahil mga Pilipino kami, at meron kami mga karapatan. So, thank you Sir Nick and Boss Dada sa mga naging pahayag niyo regarding dito. Ma'am Ina, ang nakita ko kasi ang nakita ko kasi dito talaga dito sa hearing na to. Si Senator Bato, ang purpose niya lang talaga is mahinto na to. Lumabas kayong lahat ng mga polis. Yun lang talaga yung purpose niya eh. Actually, naging pagkakamali niya yun dahil bago pa magsimula yung hearing, yun na kagad yun nasa isip niya. Pero kung talagang dininig ni Senator Bato, bawat kasinungalingan ni Torre sa kanyang presentation, na-cite in contempt talaga yan. Na-cite in contempt yan dahil puro kasinungalingan simula umpisa, malisyoso hanggang matapos. Kung ako si Senator Bato, doon pa lang sa pagpepresenta ng kanyang slides with malice, pang babastos na yun sa kapasidad ng Senado Dapat doon pa lang kinana niya na Yun lang yung disappointing na part doon sa hearing na ito. Kasi ang gusto talaga ni Senator Bato is mahinto na ito. Nakafocus siya doon. Hindi niya masyadong hindi siya masyadong nag-focus doon sa mga kasinungalingan ni Torre. In fairness, sige Sir Nick. With all due respect, with all due respect naman dito sa opinion ni Boss Dada and with all due respect naman dito kay Bato. Talagang meron talagang intention talagang ayusin ito. Pero the manner by which it is being conducted, talagang wala Mismo si Bato, sabi niya na wala siya magawa. Which is very frustrating on our part. Dahil kasi, kitang-kita mo yung blatant wanton violation ng human rights, For 15, alam naman natin lahat yan Basta grade 4, mga elementary, alam yan Kung talagang ang point ko dito being tawag ito senators elected by the people, dapat meron silang doon sa jurisdiction nila bilang Senado ay makagawa ng isang manlamang hakbang at maipadama sa mga mamamayang Pilipino yung at expose yun si Torre sa kanyang kasinungalingan. Yung ibig sabihin, alam naman ni Pado, alam nila na nagsisinungaling ito si Torre. Bakit hindi contempt? Pagkatapos pipigilan pa na magtuturuan si Bato. Okay, sabihin na natin meron kayong protocol dyan, meron kayong technicality, etc. Pero very obvious, technicality versus Sir Nick, question.
Wait, una lang, technicality versus morality, no? And the legality. Alam naman natin immoral ang ginagawa ni ni Bato ni Torre Illegal na, no, immoral pa. No, in other words, yung moral and legal ethics ay talagang lantaran na hindi talaga sinusunod. Ngayon, bakit ganun ang Senado? No? Pag sabihin, kapag halimbawa na, komot ba, mga military yan eh. Kaya nga marami nagtatanong, saan tayo pupunta? Saan tayo hihingi ng tulong? Mismo yung binoto natin ng mga tao na magseserve sa interest at magpoprotekta sa ating karapatan, wala na. Yun ang ibig sabihin. No? I'm sorry. May question ako.